ito nga mga paps, yung finish project. Install tayo ng mini driving, saka loud horn, stock horn, saka loud horn with passing. So okay, mga paps, mga idol, good morning. Welcome back to my channel, AR Moto Vlog. So Barako 1, mag-install tayo dito ng mini driving at saka kanyang loud horn. So ito dala na ng customer. So ito dala na rin niya bago tayo ay modify tayo nito kasi medyo malaki yung butas. So yung pinagpalitan ko na rin nasira na malaking halo switch, kinuha natin yung pinaka ibabaw para mag-fix dito, para mailak natin doon sa ilalim. So yan, nakalagay na rin yung ating domino switch, yan natin mga gagamitin. So ito, halo switch, ang purpose nito mga idol, stock horn at saka loud horn. So ito, meron tayong 3-way switch din gagawin natin sa kanyang pinaka underglow light. So maglalagay siya dito sa ilalim yung kanyang sidecar LED. So yun mga idol, kakalasin lang natin to para ma-prepare na natin yung pagko-connection. So nabili lang ng bracket yung may-ari at para mapagsalpakan ng ating mini driving light kasi naubusan na ako ng bracket. So ito yung ating gagamitin mini driving light. So pinauyahan ko lang sa kanya ito ng mura at may 1 month ko pang gamit. Nagpalit ako ng version 5 na rin. So ito na, bibigyan lang natin ng murang-mura yan. So yun mga idol, kakalasin lang natin to, tangke at saka yung kanyang mga cover at saka yung upuan. So tara, kalasin lang natin mga paps. So yun nga pala mga paps, bago natin pasaan, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share at paki-hit ang ating notification bell at para maging update pa kayo sa aking mga video i-upload. So let's go. So okay, dito mga idol, meron tayong gagamitin dito. Ayan, gagamitin natin dito pinaka terminal ng kanyang busina. So meron tayong binili na magandang klase naman. Kaysa mga idol mag-modify tayo ng ito na ating gagamitin. So medyo magandang wire niya. So ganito ang ginagamit ko. So bali yung ating busina mga paps ay dalawa. So pagko-connection lang natin to, sasamahin na natin. Isang pang positive at saka isang pang negative. So pagka kayo mga paps ay magko-connection, mag-install ng mga loud horn or mini driving, so lagi doon tayo pupunta sa ating battery. Doon kayo kukuha ng supply. So medyo habaan na natin tong wire, tuduktungan natin yan. So pagagapakin natin dito, papunta dito sa ating positive ng battery yung ating mga relay. So yung ground dito na tayo kukuha sa negative ng ating battery. So pag ako nag-install mini driving light or loud horn, dito ako kumukuha ng connection ng negative at saka positive supply. So yan mga idol, duduksungan lang natin yan. At iduduktungan para medyo mabahaba at para mapabot natin ito sa una yung ating gagawin na connection dyan. So gamit na tayo ng wire stripper. Duktong ko lang mga paps. So dito sa pagbubuhol mga paps, ganitong gagawin nyo. Huwag pong ganito, mali po yan, mali pong buhol yan. Ang gagawin nyo dyan ay clockwise, counter clockwise. So yan. So para mas maganda, mas intact ng ating connection. So yung kanyang pinaka negative ng ating busina mga paps ay direkta na natin sa negative ng ating battery. So dito mga paps, nung mabuhulan ko, gagamit pa rin tayo dyan ng clip. So ganitong gawa ko para walang loss connection na mangyayari. So yan. So yung iba gawa ay nakahinang, pwede rin po yun. So kung magaling ka maghinang, okay din po yun. So dito, ang purpose ko din ng mga paps ay parang mas magaling to sa hinang, kasi
bukod sa binuhol na natin siya, maganda pagkakabuhol. So nakapix pa. May pinaka-rivet. So saka natin lalagyan ng insulator. Lagyan ko lang mga idol ng insulator. So ito pa mga paps oh. Meron tayo 5. So dodoblin natin mga idol. Gagamitan natin siya ng shrinkable tube. So yan, dodoblin natin. Ito po yung papunta ng kanyang negative ng battery from sa loader natin. So ito na mga paps. So mamimili lang kayo dyan kung alin ang gagawin yung positive at saka negative. So ito papunta ng negative ng battery. Yan. At yung idudugtong natin dito mga idol, yung kabak niya na gagawin natin positive, papunta naman yun ng ating 87 ng ating relay, on relay, yung output. Nilagyan din natin ng shrinkable tube para malinis mga paps yung ating connection. So dito yan mga paps, binalutan na natin electric tape. So dito mga paps, yan ang palatandaan natin dito, yung negative nya ay itong may talok. At mahaba itong kanyang papuntang number 87 ng ating relay. So ito gagamitan natin ito ng pinaka-terminal. Ito yun. Kukoneksyon natin sa negative ng battery. So koneksyon ko lang mga paps. So ito na mga paps. So yung ating negative, nag-extension tayo ng dalawang wire. Kasi hindi lang sa bawat negative, may negative yung ating busina. May negative yung ating busina mga paps. May negative din yung ating mga switch, tulad ng hollow switch. At saka yung ating ibang negative, para hindi na tayo mag-connection sa ground, ay dito na tayo kukuha lahat at papunta to ng negative ng battery. So yan, bali 3 wire yan pinapasok ko para lahat ng ating connection ay intact. Kahit sa positive mga paps, ganito din ang ating gagawin. So yan, bago insulator, yung ating pinaka shrinkable tube. So yan. So ito mga paps, may daladala yung ating customer. Yan, kanyang daladalang relay. So hindi ako paps nagamit ng ganitong socket relay. Ang ginagamit ko dito ay yung ating pang boss socket relay. So yan, makakapal ang wire niyan. Hindi po tatagal to. Huwag po kayo magpapa-install nito. At ito po ay hindi tatagal, yung mga ganitong klase. So hindi ako nagkakabit na rin kahit pa daladala ng may-ari. Kasi bakit ko nasabi mga paps, kasi magiging problema to eh. Kasi ang mangyayari dyan, tama ang connection ko, pag bumigay to, syempre baka sabihin naman ng may-ari na ginawa natin, bakit nag-loss connection. Hindi po ako nagkakabit ng ganito. Ay, pagkakalambot po ng wire. So ito ang gagamitin natin. So paliwanag ko lang, ito ay 4-pin relay. So ito mga paps, yung kanyang number 30, hindi lang masyadong kita. Yan. Ito yung kanyang number 86 at ito yung number 85. So ang trabaho lang nitong dalawa, mag-trigger para yung galing ng battery natin, number 30 ng relay, lalabas dito sa number 87 output. So doon natin i-connection tong number, itong wire na to na galing ng ating busina. Yan ang pinaka-output. So pag labas dito, pag nag-trigger yung ating 8685, yung number supply ng number 13 galing battery, lalabas dito sa number 87 at dito natin ko-connection yun sa kanyang pinaka ginawa natin positive ng ating load-on. So connection ko lang mga paps. So dito mga paps, ito yung kanyang number 30 yung socket relay nya, ito yung 86, ito yung 85. So itong 87A hindi natin ito gagamitin, ito na lang 87. So ang gagawin natin, ayan, may mapapansin nyo, may kasamang fuse. Itong number 30, itong hapon to, at saka itong isang linya ng kanyang yung ating fuse box na may kasamang fuse 10 amperes. Pagsasamahin na ngayon natin to. So pagsasamahin ko lang mga paps. So ito na mga paps, yung kanyang number 30 ng relay, isinama natin sa isang linya ng kanyang fuse bago shrinkable tube. Yan, para malinis yung ating connection. So bago dumating ng ating positive ng battery, kailangan mga paps na dumaan muna yan ng
ating fuse. So dito sa kabila side, so dumaan muna siya ng fuse. Ang gagawin natin dito mga paps ay lalagyan din natin ng terminal pin na pang positive ng battery ng hot. So ito lalagyan natin ng pinaka terminal din mga paps, katulad nung ginawa natin dito sa negative. So connection ko lang. So matapos natin may connection mga paps yung ating number 30, so dumaan ang fuse papunta ng ating positive ng battery. So dako naman tayo dito sa kanyang halo switch. So lobat yung aking multimeter. So ang gamot lang dito mga paps, yan bunutin nyo lang yung sakit ng kanyang halo switch. Mapasin nyo yung halos apat na dikit-dikit na yan. Yung kulay red na yan ay positive, yung kulay black ay negative. Ang trabaho lang niya mga paps ay pailawin yung ating halo switch. So madalit sabi mga idol, dyan sa may apat na yung magkakadikit na yan, yung nasa ibaba ngayong parte, yung kulay dilaw, yan yung common. Tandaan niyo kung kayo'y walang multimeter para makakuha nyo ng pangkuha natin ng continuity. Kasi yun ang ginagamit ko mga idol para mahanap ko yung common at saka yung mga normally open at saka normally close. So yan mga idol, nag-cut na tayo dyan para hindi na tayo pumunta doon sa handle switch ng ating sa busina, kasi may sakit yan doon mga idol, para hindi na tayo magkalas doon sa ating handle switch. So ayan namang Kawasaki Barako mga idol ay negative trigger. So naka alligator tayo kanina, di ko na napakita sa inyo pagtitester. Naka negative tayo ng alligator, so umilaw yung isa, ibig sabihin ng mga idol ay negative trigger. So pagka tayo naka negative ng alligator at walang umilaw, ibig sabihin yun mga idol, ang nawawalang connection ay positive trigger. So yan ang gagawin nyo lang do sa hindi natin umilaw na yon, ay mga idol ay duduktungan lang natin yon. So doon natin kukuhanin yung common at saka yung normally close, doon natin i-install mga idol. So ayan mga idol, naduktungan ko na ng wire. Bago pag naduktungan ko mga idol at naibol ko na, nilalagyan ko pa yung pinaka-rivet, at para mas intact yung connection, mas magaling po yan kaysa dun sa hinang. So pwede rin pong hinangan para lalo mas maganda kung gusto nyo masigurado. Pero sa pagkakataong ito mga idol ay hindi na kayang magkaroon ng fluctuation yan or lumuwag yung kanyang connection. Ang kanyang common papunta din sa kanyang harness, bago yung kanyang normally close papunta dito sa ating stock na busina. So dito may natitira na lang na kulay black, white at saka red. So itong black, ito ay yung negative natin para umilaw yung ating halo switch, saka itong red. So ang gagawin natin dito para pag susi hindi kagad nakailaw, so isasabihin natin sa busina. So itong number, itong kulay red ay doon natin patadalawin sa number 86 ng relay ng ating loud horn. So pag nag-trigger, saka lang iilaw yung ating halo switch. Bago itong black, papunta to ng ating negative. So ito yun, negative ng battery. Puro sa negative ng battery pupunta. At itong ating normally open, yung pan loud horn natin, pan trigger. So ito ay negative trigger, yung ating Kawasaki Barako, uno. Papunta naman to ng number 85. So yung red papunta number 86 ng halo switch. Red na halo switch papunta ng 86 ng relay. At yung white ng normally open ng ating halo switch papunta naman ng number 85 ng ating relay. So yung number 87 nito ay dumireksyon na dito sa positive ng ating busina. So yun, yung number 30 dumaan ng fuse, pumunta dito sa positive ng ating battery. So connection ko lang mga idol. So yun nga mga idol, na i-connection na natin yung kanyang linya, yung kanyang common ng ating halo switch nilagay natin sa number 86, at bago yung kanyang normally close ilagay natin sa number 85 ng kanyang relay. So ngayon mga idol ay tinesting na natin yung kanyang loud horn, ay sira yung kanyang regulator. So saan yun? Yun, nakakabit dito sa kanyang charging system. So ito yun mga idol. So kaysa daw bumili pa ng bago yung may-ari at sabi ko baka hindi rin tumagal, ang mangyayari ngayon mga paps ay diretso full wave na natin to. So yun, ito hindi ko na maipapakita mga idol sa inyo lahat. Buwan na mag-install pa rin tayo dito ng mini driving. So marami naman ako diyang mga video ng mini driving at paggagawa ng loud horn. So punta lang kayo sa ibaba ng aking video.
So ito, focus muna tayo dito sa kanyang full wave natin. So dito mga paps, itong kanyang kulay yellow, ito lang yung ating laging tinatanggal natin. So may dalawang magnetic coil dito. So ayan, tinanggal ko na. So tinanggal natin yung pinaka-barnes. So hinangan natin yan. So dalawang magnetic yan, pagkakapitin nyo. Bago ito, dito sa bandang ibaba niya, katabi ng kulay black. So yan, yung sa kanyang sa negative. Ang negative ng ating barako ay ito mga paps, o yung black na may guhit na yellow. So yun. So dito mga idol, para ma-plot natin sa ground, kung mapapansin nyo, meron yung kulay black. So yung black na may guhit na yellow na may insulator yan. So yung magnetic coil na yun mga paps ay kakat natin at magagapangin natin dyan. So tinanggal natin dalawang magnetic coil na katabi nung kulay dilaw natin, yung ating papunta ng headlight. So yan, ayan, nakat ko na at pinagsama ko uli at hihinangan din natin yan mga idol at lalagyan natin ng shrinkable tube. So yung magnetic coil dito sa kanyang ground ay ating tatanggalin at pagagapangin natin at ikakapit natin doon sa katabi ng kulay yellow na pinagtanggalan natin ng dalawang magnetic coil na ating pinagsama. So yung kulay puti mga idol ay hindi na natin yung ginagalaw kahit sa full wave. So yung ground laang at saka yung dilaw na may magnetic coil na dalawa yung ating ginagalaw dyan. So ito na mga paps yung ating ginawang pagpo-full wave dito. So pilotin na natin ito sa ground. So yan, pinat natin dito katabi ng kanyang kulay black. So yan yung ground niyan, floated na yan, pinagapang natin at dito natin in-connection doon sa tinanggal natin dalawang magnetic coil, yung kulay yellow. So itong puti hindi na natin ito ginagalaw, so hindi na masyadong makita at kami katagalan na itong stator. So yun, pinagtanggalan ng dalawang magnetic coil, in-connection natin dito sa kanyang ground. So pinagsama na natin, so full wave na yan. So balik lang natin to mga paps. So yun mga idol, may balik na natin sa yung kanyang sa magneto, yung ating stator. So doon sa socket nung ating stator, meron ng kulay dilaw at kulay puti mga idol. Bago nyo ibalik doon sa dating socket na tinanggal natin ng stator, na yung iba naman doon kulay papunta ng ating CDI, ay kinalas natin doon yung puti at dilaw. So dito sa ating pang full wave, kakabit natin dyan. Kahit po magkabaliktad dyan ay okay lang. So ginawa natin color coding, puti sa puti, dilaw sa dilaw. So dito sa ating pang full wave, may natitira lang dyan mga idol na kulay red at saka kulay black at saka yung ating kulay green na positive. So yung ating positive dyan mga idol, dito sa socket ng kanyang dating regulator ng ating barako uno ay kulay puti. So sa barako lang po yan, 175. Yung ating kulay red dyan ay dyan natin kakapit sa kulay puti nung dating socket ng regulator ng barako. At yung kulay itim na yan mga idol at saka yung kulay green do sa itim na may guhit na dilaw at yung kulay green ng ating pang full wave ay siya natin pagsasamahin at yun ang ground ng ating barako uno, yung kanyang itim na may guhit na dilaw. So yung ating kulay black sa ating pang full wave mga idol ay yun na importante at yun ay i-connection natin doon sa kulay dilaw ng ating dating socket ng regulator ng barako uno at para maging battery operated yung ating headlight at mag-extension tayo ng isang wire doon at magko-connection tayo doon sa pinagsama natin kulay dilaw at kulay black ng ating pang full wave at i-connection natin doon sa ACC ng ating barako doon sa kulay brown. So pwede na tayo diyang kumuha mga idol doon sa ating flashing relay para ang tendency ng mga idol, ang purpose nun ay para hindi lumobo yung ating battery. Siya ang nagko-control ng supply na binibigay ng ating full wave regulator. Yun ang kagandahan mga idol. Yun ang wag nyo kalilimutan na mag-extension kayo ng isang wire at kukuha kayo ng supply sa ACC natin para yung ating battery ay hindi lumobo. So yan mga idol, napapag-connection ko na yan at yan ay babalutan natin ng tape yan at ating tetestingin at para makita natin kung tama yung ating pinul wave dito sa barako uno. So yan mga idol, tandaan nyo, napaka simple lang ang pagpo-full wave. So hindi na natin napakita mga idol ang ating pagko-connection sa mini driving light at masyadong haba yung ating video. So marami naman akong video ng ating mini driving light. So punta lang kayo sa ibaba at marami ako diyang ginawang video sa ating mini driving. So yan mga idol, matapos na nating ma-full wave. So sa pagkakataong yan mga idol, tayo ay nag-install na ng ating sa mini driving light. So hindi ko na na-i-detalye sa inyo mga idol, tulad na sinabi ko ay panoorin nyo na lang sa ibaba ng aking mga video
ang mga pagko-connection, meron tayo dyang wiring diagram at step by step na pagkakabit ng ating mini driving light. So may mga video niyan ako sa ibaba ng ating mga ginawang video ito. So yan, matingnan nyo na lang mga idol kung paano connection ng ating paggagawa ng mini driving light. So medyo ginabi na rin tayo mga idol at sabay-sabay natin to. Hindi natin nasaan nagsabay-sabay kasi nga mga idol nagkaroon ng problema yung kanyang regulator, kaya kinakailangan natin mag full wave. So sa pagkakataon ngayon, ayan, mini driving light na lang yung ating connection. So yun nga mga idol, ayan pa ay may underglow light. So pababalikin ko na lang yung customer sang araw at hindi na natin kakayanin sa oras kasi nga mga idol ay tayo nag full wave. So mas nadagdagan yung ating trabaho, kaya ayan, minadali na natin. So ayan mga idol, na tapos tayo mag install ng mini driving light. Tingnan na natin ang result pa. Red mo, red mo. Okay, red mo. Patay mo ilaw. Tama yung low niya, dilaw. Nasunog. Ang high niya puti. Kaya lang, mali ang posisyon. Kung pinalipat natin ito ilaw. Dapat dito sa ipabawan niya. So ito nga mga paps, yung finish project. Gusto tayo ng mini driving. Sa kalaw doon, sa takon, sa kalaw doon, may passing. Bago nag full wave tayo, full wave, bago yung loud down at saka mini driving light, loud down with passing, combo lights na. So yun, nagpapassing siya. Kaway man, kaway muna. Ayan po yung may-ari, oh. Man, kaway. Kaway ka daw. Ayan, oh. Ayan na nagpagawa. Kompleto, napagawa natin yung starter, mini driving, loud down, full wave. Ayan natin ginawa sa ating, sa kanyang barakawan. Barakawan. Balik ka. Balik ka. Ayan. Kaway mo na yung mini driving. Eh, ba't ka akong pwesto? So may gagawin pa dyan mga paps sa isang araw. Papalitan pa namin ng throttle cable. At saka lilinisin namin yung kanyang ano. Pero okay naman na yung kanyang starter motor, pero lilinisin na rin natin para kompleto. Buhay mo mini driving. Hindi na binuhi. Ayun, ayaw na. Palis na. Ayun na mga paps. Ingat po palagi and God bless.